hanggang magpakilala siya sa Israel. So bahagi mo na kung saan nagigil si Juan Bautista sa ilang para maglaan ang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagkakaroon. So bahagi ko na naging pagkilos ni Juan Bautista. Yung po pag nagtiriwang namin ay ang kanyang kapanganakan. Meron pa ako sa isang piyesta na nagtiriwang naman namin ay ang kanyang kamatayan. So bahagi ko, siya iligid sa Islam habang siya naroon at siya ay nagpakilala sa Israel. Ano ba yung kanyang ipinakilala? Bahagi ko, tayo ay sabi na natin ano yung ating pinapakilala sa iba. Na kuminsan nakabasa sa sasabihin ng tao. Yun ang kuminsan ipinakilala natin kung ano yung sasabihin ng tao. Hindi yung pinakabuod ng iyong pagkatao. Magkaibaw kasi yun. Maaari kasi mabababa sa harapan ng tao, pero ikaw naman ay ulong sa harapan ng Diyos. Kaya napakalaga ko, siguro yung tanong na sino ako? Ay hindi lang ito katanungan filosofiya. Ngunit ito'y napakahalaga sa ating pananalig sa harapan ng Diyos. Bahagi yun ang kung saan ay makitaw natin sapagkat doon nakabase yung ating pagkatao kung ano yung ipinakikilala natin. Ngayon, tayo ay kapwa ng tinatawag natin social media. Gusto natin ay kung ano yung makita sa ating bagong rito, reflect sa social media. Nagpunta sa ibang bansa, nakamulit sa media. Yun ang kalimitan na nakikita namin. Pagkakataon. Kasi gusto natin maging mabago tayo sa harapan ng mga tao. Kaya ikaw kung minsan, kung makita mo alin ang katotohanan. Kasi yung basihan natin na yung ay yung comment ng social media. Ano ba yung pagkakilala sa isang tao? Bagamat ngayon, meron naman tayo tinatawag na cyberbullying. Kailan, ano yung motibo natin kapag nagpo-post tayo ng ating mga activities? Para baga ipangalandakan natin yung ating sarili. Kay Juan Bautista, nakaliwanag kung ano yung kanyang buhay. Kung tutusin niya natin,
inilaan niya yung panahon niya sa disyerto. Malayo sa tao. Malayo sa tao. Well, pag wala yan, wala pa namang social media. Pero yun ang kanyang ginawa sa disyerto. Nagdaan ang panahon ng katahimikan, pag-aayuno, at panalangin. So yun yung kanyang pamantayan. Kanino kalapit? Kalapit sa Diyos. Kalapit sa Diyos. Kaya nga ano kanyang ipinakilala? Tagapanguna ni Jesus. Tagapanguna ni Jesus. Agawan sa niya, hindi ako karapat dapat na magkalat lamang ng kanyang sabihin sa bahay. So yun yung ipinamala si San Juan Bautista. Ano ba? Herald of Truth. Pinangawakan niya yung katotohanan. Kaysa sa siya ay magkaroon ng pabor sa hari. Bahagi yun. Hindi niya pinanili ang katotohanan sa harapan ng hari. Bakit? Ay may naipahayag inaalik yung hindi nararapat na ngunit mo ang asawa ng iyong kapatid. Mahirap yun. Pero yun yung katotohanan. Hindi bilang pag-aakusa. Ngunit bilang pagtutulong. Nalin, hindi yan ang tamang pagtutulong. Hindi lamang dahil sa ikaw ay hari, ngunit dahil ikaw ay isang mabuting Hudyo na tumutugon sa panawagan ng buong may kapal. At yun naman yung makita ko lagi, lalo na ngayong kapanahonan na ito. Sabi nga natin ay nahuhugasan ang katotohanan. Nawawala ng tunay na halaga ang katotohanan. Bakit? Para lang maging maganda ang pangalan sa harap ng tao. Pero anong hamon na lang sa pinapahayag sa atin? Sabi ko nga, babalik tayo sa tanong natin ay, sino ako? Sana yung pagbasihan natin yung mismo paano sa sagot. Hindi yung pag sinabi natin sino ako, sa palagay ko, sino ako? Ano ako? Kung minsan inahayaan natin ng maging pamantayan ng ating pagkatao ngayon kung ano sinasabi ng ibang tao. Nakatutulong yun. Kasi bahagi, naalala ninyo yung Yahores Mundo, kasama yun. May mga bagay na nakikita yung iba na hindi mo nakikita. At may bagay na mayroon kang nakikita na hindi lang nakikita. Magkasama rin mo. At mayroon din mga bagay na hindi na nakikita na hindi mo rin nakikita. Na kinakailangan ma-discover. Pero sabi nga natin, ay baka mamaya kasi, lalong-lalo na itong panahon na ito, baka tayo ay nagmamadala na kung sino tayo ay nakadepende kung ano ang sasabihin ng tao. Bahagi yun. Pero dapat nakita natin
kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa atin. Sino ako? Kaugnayan sa Diyos. At kung yun po ay maliwanag, kaya ako, kayo sa Juan sa maliwanag. Kaya, bahagi yun, na iniandaan yung kanyang sarili na maging tagapanguna ni Jesus. Alam mo, Juan Bautista natin, hindi pabor ang mga Hudyo at ang mga pinulong Israelita kay Jesus. Pero nung sabi niya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mga sanlibutan. Yun ang kanyang ipinamali. Bahagi yun na ibinahayag niya ng kanyang sariling buhay. Bakit? Kasi yun yung maliwanag sa kanya natin. Yun ang kanyang trabaho. Yun ang kanyang tungkulin. Tagapanguna ng mananawa. Kilala niya kung sino siya sa mata ng Diyos. Kaya yung yung itanong natin sa ating sarili. How much do we know ourselves? Kaano natin kakilala ang ating sarili? At sa tingin natin, ano bagay yung pagkilala ng Diyos sa ating sarili? Kasi mahalaga ang yun na kung saan ay makatungkol tayo kung yung direksyon pang pinag-ahak natin ay kalulunod sa Diyos. Katulad ni San Juan.